Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hello, welcome. Magandang gabi sa inyo lahat, mga katoto, mga kaibigan, kakudyapi, kapitbahay, kachokaran, lahat kayo, mga kaagapay. Salamat po sa pag-tune in dito sa Heartline Friday Night Edition. And it's March na. Ang bilis ng araw, no? Kailan lang, parang nag-New Year. And then, natapos ang Valentine. And then, March na. Ano mangyayari ngayong March? Graduation na ba? Hindi. Yung iba nag-graduate, pero kapag March, naghahanda-handa na para sa ilang mga okasyon sa school, mga exam. Kamusta kayo? So, happy listening to everyone right here sa Friday Night Edition ng Heartline. Kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman, ito si Coach Philo Laharca. And I'm very glad to be with our very special guest na dati na natin nakakasama dito. Walang iba kundi si Ate Una Lagermas. Hello, Ate Una. Hello. Nakalimutan mo yung last name ko, Castillo. Castillo pala, Lagermas Castillo. Oh, Ate Una Lagermas Castillo. Yes. Ate Una, good evening. Good to see you again. And magandang gabi rin sa lahat. Grabe. Parang March na. Oo nga eh. Parang nung binabanggit mo yun, parang kailan ba ako huli nag-guest? December. I think November. November ba yun? Basta, parang kahapon lang yun. Oo nga eh. Ang bilis, no? Tayo. Grabe, no? Grabe. Ang bilis lang ang bilis ng panahon. Yeah, time flies. Sobra. Talagang maraming nangyayari at nagaganap at sa dami ng mga kaganapan, bumibilis talaga ang panahon. Alam niyo mga kaibigan, kami ay nagpapasalamat na nagkaroon ng time tong si Ate Una kasi lagi yang nagba-abroad eh. Naku, Ate Una. Lagi yang nasa malayo, kung hindi sa Australia, edi nasa Australia uli, o kaya nasa Australia din. Siya pala ang ating current Vice President ng Philippine Association for Christian Counselors, professional counselor na kakonduct ng psychotherapy sa recognized counselor ng Victory Christian Fellowship. And isa siya sa mga barkada ko sa Alliance Graduate School. And it's so happy to be with you tonight. Ate Una, well, ano balita? Yes! Bakit parang bumata ka na naman? Nako, ilaw lang yan. Ilaw lang ba? But I'm back sa ating, sinisintang Pilipinas, di ba? Oo, sinisintang bayan. So I'm back. Actually, kararating ko lang. Pero, anong tawag dito? Yan. Alam mo, totoo talaga there's no place like home. There is no place like home. Although, because I mentioned home, I consider now Australia as my second home. Ayan. Oo, kasi syempre, yung nag-iisa kong, nag-iisa kong daughter. Unika iha. Oo, my favorite daughter, diba? Kasi nag-iisa lang eh. Isa lang ang kanyang anak na babae. At siyempre may favorite kang son. Ang nag-iisa mo anak na lalaki. Ayun. Yes. At favorite na asawa, nag-iisa lang talaga asawa. Nag-iisa lang asawa. Si Emphasis Kuya Roque. doon. Hello. I-greet mo naman ang ating fans club. Hello. Go ahead. Hello si Tart. Ang akin, nga pala, di ba? Kasi may online platform naman na ang FEBC. Yes. So, ayan. Hello, my dear Janica. Ayan, Hello, Janica. Diba?
And my son, Jed. Yan. At syempre, ang clan ng Castillo at ng Lagrimas. Kasi sabi ko, oy, nawala si Castillo. Because by Lagrimas po ang akin maiden name. Ayan. But I want to, ilagay ng buo. Kasi alam mo ba, Pilo, when my father died, they went home, 2022. But before he died, before my parents died, they were able to see me. Ng ganito. Tapos nabasa niya, una Lagrimas Castillo. Ay, sinasama mo pala yung Lagrimas. Sabi niya gano'n. And he knows it was radio and gano'n. Nanood kami in a widescreen. And tapos, I saw yung Pride. Kasi puro babae kami anak niya. So I saw yung parang, alam mo yan, yung proud, my surname. Fulfilled. Oo. Kaya, in all platforms ba? Tama ba yun? Nilalagay ko talaga yung surname. Greetings to my dad. Kahit in heaven alam niyo. Oo. Nag-enjoy sila doon. Siyempre. Diba? Ayun. Salamat, Lord. Batiin mo na rin yung si San tsaka yung iba pang mga kasama mo sa Victory or whoever it is you'd like to... Yes. Ako po ay bahagi ng Victory Christian Fellowship. Nag-church ako sa ang tawag namin Victory Nova or Victory Novaliches. But gaya nga na-mention mo, I'm recognized na I'm still po a volunteer. Hindi po ako nagtatrabaho sa Victory. I do private practice. Pero pag may mga nangangailangan ng aking tulong, ng professional help, yun nga po, isa ako. Hindi lang naman ako, pero isa ako sa nare-recommend, or nare-referan. Pero hindi lang po ang Victory ang aking mga clients. Iba-ibang lugar. Iba-ibang lugar. All over the world na rin. Thank you with the technology. Nagagawa na. Kahit nasa ibang bansa ako, hindi po ako employed sa Australia. But thank you, Lord, with the technology because I can still work. Pero ang work ko po ay naka-base sa Pilipinas. Ang aking lisensya ay naka-base dito sa atin. So, hindi doon. Baka may magtatanong na, kung lilipat na ako doon. Pwede hindi naman po. Kasi merong mga hindi pa po. merong mga partnerships tayo sa ibang bansa which allows recognition of our licenses sa iba't ibang mga parte ng mundo. So, selected countries lang naman. US, UK, Australia, mostly yung mga nasa Western na merong affiliations with counseling sa iba't ibang international agencies. Yan yun. Nako. Yes. Salamat sa inyo. Thank you, Ate Una. Salamat sa mga kaagapay natin. And, by the way, gusto ko lang batiin ang ilan sa ating mga katoto, mga kakudyapi. Ay tayo pala nakikita sa radio, TV. So, nadidinig sa 702 DCAS sa stasyon ng AM Radio, 702 AM Radio. And sa Facebook, napapanood din sa Heartline Facebook. At kaya nais kong batiin ang ilan sa ating mga fans dyan na nag-comment sa atin. Si Concepcion Bonilla, hello, blessed Friday sa iyo. Helen Grace Chempo, hola. Catherine Morata, Leonida Sacada Rubio, blessed Friday and God bless din sa inyo. Penilyn Soriano Babagay, good evening, Heartline. And salamat din kila Zukim Gina, gandang gabi din sa inyo. And thank you very much for being right there. Greetings din sa ating mga kasama, si Zildjian Tatel, Mila Pascua, Ate Alu Abendan, Charles Dalino, Gross Gallardo, Marilu Aguinaldo, Mark Baldonaza, Claire Mercado, Annabel De Leon, Arceli Nicole, Silveria Nicole, Andres Mendoza, Let's Magpatok, Ami Bukat, Lian Avenue, wow, I like your name of Avenue. Yonira Veron, Anita Untal, Susana de Guzman, Rowena Enopia, Eliza Mosanto, Del Deade,
and Mario Casiple, Gladys Espirito, Mirna Bentores, Romeo Jimenez, Sally Anuran, Lordan Maulion, Rose Hamozik, Lot Lot, Yoni Gonzalez, Tess Dehan, Ray Bondoc, Kuya Ray, Homer Prince, Edwin Marquez, Peterlin Sanchez, Soriano Edwin, and thank you very much sa inyo na nakikinig. Mamaya, more for these greetings. Ano? Thank you mga kaagapay. Kaya andito tayo sa Heartline. Ako, handa na ba tayo? Hilahin na ang inyong mga upuan kasi yung mga tanong na gustong-gusto ninyong marinig at hanapan nyo ng sagot. Teka, yung mga nag-date ng Valentine last month, sinagot ba kayo? Kung hindi kayo sinagot dito, sasagutin namin kayo. Kaya ito yung mga tanong at ito ang mga sagot. Ate Una, ready na ba tayo? Here we go. Yes. Yeah, ito ang ating first listener. Sabi niya, panganay po ako at freelancer. Nasa burnout and suffocate season na po ako. Halo-halo na po kasi ang baggage ko. Bigat dahil sa pressure sa work, and at the same time, pressure na di makapag-provide para sa family. Paano po ako makakope up lalo na po at always akong nasa bahay lang at pagod? Uy, alam mo, para lang may idea, no? Kasi madaming mga bukas na opportunity ngayon na work from home, online jobs, and ang taas ng kompetensya. Dahil ang hirap, may mga kakilala nga ako, 4-5 ang kliyente. Pero ang baba ng ng bayad. Pero meron naman mga magaganda, mga nakaka-tiyempo sila ng maganda, mga nagsi 6 digits, yung mga virtual assistants, mga ganun. Pero I guess ito yung mga opportunity na dapat makita nitong ating kliyente. Pero what do you think? I think you know a lot about this. Go ahead, Ate. Ang hirap, no? Kasi parang dalawang yung dalawa yung concerns niya or triggers niya, sabihin natin dito, na kung bakit nagkakaroon siya ng burnout, no? Work and family. Kasi bilang panganay, tapos kay panganay na typical, no, sa atin na pag panganay ka talagang aasahan ka, tapos lalo na kung nagtatrabaho ka. So nasa kanya yung pressure, although hindi niya naman sinabi kung ano yung setup ng family, no, kung bakit siya ang kailangan mag-provide, no, maging breadwinner, or actually banggit ba niya breadwinner siya? Parang hindi naman, no, pero makapag-provide. No? So, hindi naman talaga parang, ikaw na yung breadwinner. Syempre, iba. Pero yung pressure. Tapos sa freelance, pag freelance ka ba, Coach Pilo, sa payak na aking kalaman. Kasi wala kang di ba? Tama ba yun? Ano ka? I mean like, walang, parang pwedeng wala kang stable, walang stability. Hindi stable. Kasi kapag sinabing freelance, hindi ka empleyado. Ikaw ang kikilos at kakakilos. Oo nga eh. Yeah. Wala kang regular na sweldo. Kikita ka lang kapag nagtrabaho ka. Parang kang nagbebenta. Parang kang nag-ooperate ng sarili mong negosyo. Wala kang pay, wala kang benefits. Pero alam mo marami ang sa inyo mga kaagapay kung sakaling hindi niyo alam. Marami ang pumapasok sa virtual assistant na trabaho kapag nakatsyempo ka pero kailangan pa ng training. Minsan mababa ang kita pero meron din mga kumikita ng malalaki. Minsan nga parang nakaka 6 digits pa sila, no? Kasi yung mga iba kong mga kausap ganun. Kaya lang nakakapagod 'yun. Kapag malaki nga kita. Pero alam mo mababawi 'yun dun sa pagod. Kaya minsan kunwari kung malaki kita mo, siguro mga kalahating taon lang ka lang magtatrabaho. Baka every other month ka lang magtatrabaho dahil kasi hindi ganun kadali. Nakaka-pressure talaga. Yes. Lalo na kung establish mo pa i-establish mo pa yung sarili mo. Para sa atin din, no? I'm into private practice, so I'm not tied up with any company or whatever. So, well, ilang taong ko na rin naman na hindi po ako nagsimula na private practice. Ako ay nagsimula sa academe, no, as a school counselor, and at the same time,
may side hustle ko ang tumatanggap na privately. But anyway, since 2017 lang ako nag private practice. Pero matagal na po ako nagpa-practice. Professionally speaking. Anyway, right. So yun, no? Dalawa. Ang bigat parehas. Kasi syempre, nahirapan ka sa trabaho, yun yung source of income. Yun yung pressure ng family. So talagang mababurn out ka. Ang hirap pa naman ng burnout kasi alam nyo, physically manifested dyan. Oo. Makikita. Sabi nga sa survey, talagang mababa yung work-life balance dito sa Pilipinas, ano. Pero isang bagay ang masisiguro natin, kahit naman na talagang mahirap, maraming hirap dito sa buhay natin. Isa sa mga pinakamagandang katangian natin ay yung puso. May puso tayo na kumayod. Sige, gapang. Yes! Pero hanggat kaya. Hanggat kaya. Alam mo, nakikita yun sa ibang bansa. The Filipino work ethic. Yes. Ethics, gustong-gusto ng mga nasa ibang bansa. Because, syempre, alam niyo naman, nanggaling ako sa Australia, no? And I've met employers na they prefer Filipinos. Yeah. Kasi mahusay po tayo and ang work, may ethics ka, may work ethics, no? And sabihin, mayroong mga prinsipyo pinapatupad na hindi lang pera-pera ang nagiging. Pero napansin mo ba ako kanina yung talaga yung tungo ko na work-life balance? Oo. Mahal ko ang ating sinisintang Pilipinas, pero wala po tayong work-life balance. Kailangan nga. Traffic pa lang. Medyo ano kasi, oo, kayod tayo halos. Pero kakaiba din, ano. Ang isa namang bagay na magandang makita dito, siguro naman hindi ka laging magiging ganyan ang sitwasyon. Siguro naman tong listener natin, meron siyang magiging kasama sa kanyang pagkayod dahil mahirap kung mag-isa ka lang. Or yung pressure ng pag-provide. Minsan ang maganda sa ating pamilya, yung unawaan ba, na kung nararamdaman sana at hari nawa nararamdaman ng pamilya mo yung hirap mo, pwede silang mag-adjust. Kunwari, kung medyo hirap talaga ang trabaho at mukhang kailangan mo rin minsan magpahinga, pwede naman silang makatipid. Dahil ganun tayo nagtutulungan tayo sa pamilya. Hindi tayo ayaw natin yung kultura na pasakit o pasangkrus tayo o tayo yung parang nagiging sanhi ng pabigat. Ayaw natin. Meron tayong ganong pananaw. So, I'm sure makakatulong. At saka, isa pa, no? Di ba, syempre, sabi niya, always ako nasa bahay. So, I think work from home. Yun na nabanggit mo kanina, no? May good side and not so good. Yung sabing bad side. Nasa bahay ako kasi work from home ako, which I love, no? And I can travel if I want to dahil online platform siya. Pero, the sad, alam mo yon, lalo na kung ang kasama mo sa bahay, hindi gets, parang pambata lang yung word, no? Hindi nila nauunawaan yung konsepto o yung kung ano yung trabaho mo. Di ba, may mindset tayo na pag nasa bahay ka, wala kang ginagawa. Nasa bahay ka. So, I think part of dito din, no, na kailangan ipaunawa ng ating listener dito, maunawaan din ng pamilya na nagtatrabaho ka. So the support that you need, alam mo yon, kung ikaw ang nagpo-provide financially, siguro naman yung magluluto, alam mo yon, yung maglilinis, na kahit paano ay malilesen ka na dun sa load na yon. Kasi, nag-share ka naman financially. Kasi kahit papano, makukuha mo na dun yung, kahit papano, may balanse. No? At least hindi ka magganong ka physically na tiring. No? At sana nga ay maging improvement sa ating governance na may prioritize yung work-life balance, yung kaginhawa ng pamilya.
sa ating bansa. Pero alam mo, Ate Una, na-try ko mag-work from home, nahirapan din ako. Alam mo bakit? Kasi ang hirap magtrabaho kapag napapagod ka, nakikita mo, andyan na yung higaan. Pero Mm. talagang ang dami mong pipigilan sa sarili mo na, pwede ba matulog na lang ako muna? Eh, kaya lang hindi ka pwede. So, chinose ko na magtrabaho, return to office, RTO. Office. Sa opisina, merong panahon na para ikaw ay mag-transition, maglalakbay, may commute. Oo, magastos, pero gumalaw at kumilos yung katawan. Iba yung pakiramdam. Mas may nararamdaman Mm. kang hiwalay yung trabaho sa bahay at hindi halo-halo. So, natuwa ako na Mm. nag-return to Mm. office. Baka naman siguro makatulong sa Oo. ating listener. Pero kasi kung work from home ka rin, ako kasi work from home. So Oo. siguro, what works for me, no? I-share ko lang ng mabilisan. Everyday po, build the routine is very important. So that is also one sa burnout, no? Mag-build ka ng routine. Yeah. So like ako, I really wake up ng about 7 o'clock. You know, ano po ako, hindi po ako pang umaga. Hapon ng aking, talagang I start at 1 p.m. onwards na yun, no? But Yeah. I end at 9. May breaks po in between. Ang mga counselors po dyan, alam nila yon. Kailangan ng break in between. It's Kailangan. not Nako. only because you're going to take yung note-taking, no? Using mo yung notes mo, but also, ikaw din, kailangan mong magpahinga. Okay? Mm. Pero, anong ibig ko sabihin? The routine Mm. na, okay, kung mag-start ako ng 1, syempre mag-aaral, 1 may kausap na ako. So 12, mag-start na ako ng work. Mm. Okay? Alam niyo po ba yung, hindi ako kasi, pag nasa bahay branch ako, breakfast and lunch Mm. pinagsasabay. Naliligo ako. So parang Parang hindi ganun naman niya din. ako Parang, maaamoy. oo. Nag-aayos ako. I mean like, yun na nga lang, hindi lang buo yung get up, pero in other words, para akong pumapasok Mm. sa office. So, like I also have a spot in my home na yun yung office ko. Mm. So, kapag may tao sa bahay, may mga days na may tao dito, hindi lang ako, di ba? Oo. Alam nila yan. Pag nagkulong na ako sa kwarto, trabaho yon. Or I will announce to everybody, may pasok na ako I use that term. May pasok na ako. Oo. Para Ah, alam na ng lahat na, uy, alam na Amy, nila uy, support. nagtataba. Ayan. Yes, sinasabi ko may pasok na ako. So, kung halimbawa lang po hindi kayo nag-aayos, kasi kaya ako kailangan mag-ayos dahil nakikita ako ng aking clients. Pero para sa akin yun na i-condition ko yung sarili ko na magtatrabaho na ako. So kaya kahit, alam niyo yun, wala naman, pwede naman dayain ko, mabis lang ako, hindi na ako mag-toothbrush, hindi na ako maliligo. Pero yun yung na-build ko yung routine na yun. And of course, orient the family. Alam niyo, pati mga pets ko oriented. Galing, ha? Kailangan di sila Hindi maingay. sila maingay. Oo. Diba? Oo, Alam alam nila. na nila. Uy, Alam na nila. may trabaho si Mami. Oo, alam na nila. So, pagka alam ko kung sino yung pet na pwedeng Mm. nasa. Basta alam nila if I am working. They will Siguro not bark. sana tong ating listener kasi napapagod siya, kailangan niya mag-cope up na nasa bahay lang. Siguro lumabas-labas din, magpahinga ka, Mm-mm. mag-walk ka din, mag-relax sa labas, wag sa puro sa bahay kasi nakaka-stress 'yun. Na ang tingin mo sa bahay ay Okay. trabaho. Wala ka Part din ng pahinga. ng burnout, alam Oo. niyo po ba, ang magpa-araw ay importante. Ayan. Oo, wag natin pekein na puro vitamin D. Okay? So kailangan natin ng vitamin D. At nakakatulong po ito sa mental health, no? Yes. Pero ano yan ano to, enhance ng ating magandang mood, 'di ba? Pero kung nasa bahay ka, ay talagang intentionally Labas lumabas. talaga, oo. According to my endocrinologist, kailangan na raw magbabad na 30 minutes sa araw. Kaya lang, syempre,
iba na po kasi yung araw. Mm. Sikat ang araw natin. So, wag naman yung masusunog tayo, no? Pero ibig sabihin, yun yung maganda. So, lalakad ka or kung malapit po kayo sa nature, park sana na marami sa ating ganun. But anyway, kahit in your area, in your lalo na kung nakatira po kayo sa isang condominium. Kasi building talaga, all the more na you really need to get out of the building. Oo, yeah. Oo, labas ka ng building talaga, no? Para hindi naman, para maarawan talaga. Hindi yung kulong na kulong. Beautiful. Ay, naku, salamat dyan. At heto yung ating second listener, no? Siguro may kinalaman din dito. Dahil kasi minsan, ang ating problema ay yung kulang tayo sa support ng pamilya. Minsan nagtitrigger pa. Ito yung sabi niya, no? Yung second listener natin, sabi niya, ano po ang dapat gawin kung ang family din yung nagtitrigger ng pag-worsen ng mental health ko? Nako, maraming mga ganito. Dito sa ating bansa, may mga problemang bahay na nakakaapekto sa ating pag-iisip. At alam nyo, mga kaibigan, kung nakikinig kayo ngayon, eto, antabayanan nyo yung sasabihin ni Ate Una, no? Kasi may mga bagay tayong dapat baguhin sa ating mga komunidad, sa ating pamilya. At ito, hindi lang yung tao may problema, ang may concern. Concern to nung lahat ng miyembro sa pamilya. Ate Una, go. Nako, yun na nakakalungkot, no? Kung ang isa sa trigger mo, or ang hirap sabihin na nagpapalala, pero gano'n na nga yun, nagpapalala ng sakit. Oo, yung sakit. Ito natin na sakit kasi akala natin ang sakit lang ay physical. Pwede rin po sa pag-iisip. Kaya lang kasi pag sinasabi natin kasi sakit sa pag-iisip, parang ang tingin ng iba ay nababaliw na. Hindi naman palaging ganon yung konteksto ng sakit sa pag-iisip, no? Pero ano ba yung, kaya nga sino ba, ginamit ng ating listener ang word na mental health. Sino bang tao ang ayaw magkaroon ng maganda, na mentally healthy? Okay? Or magkaroon ng magandang, hindi, ng mental health, hindi mental illness. Kasi di ba yun yung kabaliktaran eh. Pag, if you are not mentally healthy, mental health, di mental illness. Okay? Hindi ka malusog, ikaw ay may sakit. Oo. Kaya ko ini-emphasize yun. Let's see it na ganon. If you are having anxiety, depression, kung ano man ang label dyan, bipolar, ano pa, kung ano man, no? You have a mental illness. Okay? Pero hindi ibig sabihin nun, parang physical din. Di ba? Hindi kagad malala. No? I mean, like, pagka nilalagnat ka, ibig ba sabihin na malala na kagad? Hindi. Diba? So parang, kung nadidepress tayo, ibig ba sabihin meron ka ng depression clinically? Hindi rin. Hindi naman. Diba? Baka lang, descriptive lang. Oo. Pero, okay. So, paano ba natin malalaman, no? Meron kasing 6 dimensions of wellness, of our well-being, or yung pagiging, naapektuhan ng ating well-being. Ayan. Oo. So, syempre, unahin ko na yung spiritual. Lahat po tayo. Hindi po ito lang associated sa relihiyon. Pero syempre, bilang Kristiyano, ako po ay naniniwala na there is only one higher being, which is our God, our Almighty God, our Lord Jesus. No? Or we believe in the Trinity, the Holy Spirit. Ayan. So, may iba kasi, they also use the word spiritual, but their higher being is kung sino man. I will not mention whatever it is, no? Anyway, and then, of course, there is yung emotions. Okay, bago mag-emotion, physical, yun ang alam physical. Natin. Ay, nako, ang hirap talaga. Ang hirap maging komportable kung ikaw ay pagod, puyat at gutom. Yes, so yun na, physical. Emotional, yung emotion natin. Yung damdamin. Okay?
Oo, damdamin. Napapansin ko lang sa atin, no, mga Filipinos, minsan hirap nating sabihin ang ating nararamdaman. Eh Minsan kasi, nga na-encounter ko sa oo. clients ko, tatanungin ko, anong nararamdaman mo? Ikukwento yung kaganapan. Hindi masabi na galit ako. Hindi masabing takot na takot ako. Oo. So maraming, ano yun, no, maraming damdamin. Yes. So Eh isa maramdamin pa yon. naman talaga ang mga Pilipino eh, no? At hindi lang po pag pagtingin ng negatibong damdamin. Importante din nakikita natin yung positibong damdamin. Kasi minsan, no, Dapat. puro Oh. negative lang. Minsan Or, kasi, pagdating sa damdamin, yung damdamin ng parang nauna na nagdidesisyon para sa atin, eh hindi naman dapat. Kumari, hindi din. pakiramdam ko dito pakiramdam ko dito sa taong ito, hindi na magbabago talaga yan. Ay naku, ganyan na yan. Pakiramdam ko talagang kalunos-lunos na buhay ko. Wala na akong wala na akong Oo. mga kaayos dito. Wala na magagawa. Ginawa ko Oo. na lahat. Wala. Oo. Hindi, Oo, hirap nun, no? hindi na laging Oo, totoo. pero kung sinasabi mo man yon, at peace ka ba? May kapayapaan ba yun? Kasi damdamin yun, di ba? Di syempre hindi. Kaya mo nasasabi yun. Okay, next is intellectual. So yung mga naiisip natin. Intellectual, hindi lang po naiisip, but are we also feeding our minds? Oo nga, kung ano Na ba yung nilalagay sa maayos, utak. Yes, yung information, yung knowledge. Oo. Syempre, hindi lang knowledge, may wisdom because simple definition of wisdom is the application of knowledge. Yeah. 'Diba? So, anyway, yun, no? Kaya, alam niyo po, hindi nakakabit ang continuous learning o yung patuloy na pag-aaral sa kung ano ang trabaho. Like kami po, mandatory. Kasi para mag-renew ng Feeling. lisensya, Oo. may units ang ating PRC. Pero hindi lang yon. Napakasarap po naman na matuto. I mean, yung meron kang bagong skill na matutunan Yeah. or may kaalaman ka, information. Ngayon, ang dami na, no? Hindi lang pagbabasa, may audio pa. Anyway, so yon. Ano pa? Spiritual, Oo. physical, mental, emotional, intellectual. So yun yung. Yeah. And then, environmental is one. And yes. Okay? Yung environment, saan ka nakatira? Oo. Ang laki pong bagay yun, Hindi po yung Oo. structure lang ng bahay, pero kasama yun. Ang Nakakalanghap ka ba ingay. ng, oo, di ba, may magandang noise magandang pollution. pa hindi naman yung Yung, pagdating doon inaamoy mo yung basura. ay, oo, Oo. ano yun, nakakasakit. Hindi po sa nag-iinarte, Ako napaka-sensitive ng aking Mm. Mm. sense of Yeah. smell. Mm. Um, Extreme, mabaho at mabango. Ang term ko, nagsha-shutdown ng ilong ko. Kasi po para talaga may door yung ilong ko. Bigla ako hindi nakakahinga. Pero So, yun mo, ang kagandahan, nahirapan, no? ang kagandahan naman pagkakalikha ng Diyos sa atin, nilikha tayo na may kakayahang lumipat ng lugar, magkaroon ng, pare, gusto mo magtrabaho maayos, punta ka dito sa ibang lugar, doon ka makakapagtrabaho. Buti Hmm. may online, meron ng mga hotspots ngayon. Yung Yes. kaibigan At meron ako, ng pwede ka na pala mag-rent ng space ngayon, no? Tapos doon ka oo. mag-work. Pero kung gusto Oo, mo na magtipid, conducive. siyempre yung mga tao gusto Ay, siyempre makatipid. mahal. E di kung gusto mo Mahal. magtipid, makikonekta ka na lang doon sa may Oo. hotspot. Oo. Ganun. At may mga Oo. So, unahan. and then, dahil yung concern pa rin na kanina, first and second listener, may social. Yan. Kasama po doon yung interpersonal relationship. Oo. Kasama doon Kailangan, yung paano makisalamuha. oo, Hindi lang paano nakikipagkwentuhan din. makisalamuha, no? Oo. Kasi po, give and take ang relationship. Hindi lang ikaw nagbibigay. So Mm. dito, no, kaya nga nalungkot ako na you find the family a safe space for you, Mm. your home a safe space, tapos yun ang trigger mo. Nakakalungkot, no? Dalawang listener na natin na yung una, pressure sa Mm. trabaho. Parang pagkano given, trabaho yan. Ganyan talaga, dami nyo. Hindi mo na makilala yung boss mo. Sabihin na natin ganun. Pero yung trigger mo rin yung pamilya mo.
Nakakasakit ng damdamin yun. Para sa akin. Oo. Tapos, yung mental health mo, I mean like, lalo na kung ikaw ay na-anxious na, well, yun na lang mga basic natin, anxiety, nadidepress ka. Pero Ate Una, isa sa mga bagay na pwede natin magawa, ang ating utak ay hindi man laging dapat vulnerable o laging parang itlog na aalagaan mo, hindi mo. Ang ating utak ay isang bagay na parang may plasticity, ibig sabihin flexible yan. Hindi yan madaling, hindi madaling maapektuhan kaagad ng mga environment na yan. Kaya meron tayong natatanging tibay ng pananaw ng pag-iisip. At yung tibay ng pag-iisip na yun, kailangan madiscover mo upang sa ganun, hindi ka laging apektado nung lahat na nangyayari sa paligid mo. Pero, alam mo, isang bagay na makikita natin sa ating pagkakalikha ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng utak na pwedeng hasain para maging matalas at hindi laging parang parang walang depensa. Meron tayong pananaw na pwedeng i-develop sa ating utak. Pero speaking of that development, apektado tayo ngayon ng ating oras. Magbe-break lang tayo sandali, tapos babalik tayo pag-usapan natin yan, yung mga bagay na pwedeng magpalakas at magpatibay ng inyong pananaw. Especially dito sa ating listener, kung ikaw ay napapagod, natitrigger ka, siguro naman may mga lugar, may mga panahon, siguro naman hindi naman all the time magigpangit ang lugar sa inyo, no? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon wala kang mapuntahan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon wala kang mabigay na lakas sa sarili mo. I'm sure meron yan. Kaya pag-usapan pa natin dito sa Heartline, kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Ate Una will be right back. Stay tuned, don't go away. Yes. Okay. Here we go. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapatatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaias 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life-Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Ano ba ang pamanang iiwan ko?
pera, bahay at lupa, edukasyon, malinis na pangalan. The legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area. Over 76 years, FEBC Philippines has delivered to millions the message of life in Jesus Christ. In every era, we persevere in the work the Lord has given us to do. We explore new ways to meet the changes of our time and reach new generations of listeners. Real lives, real stories. FEBC reaches families and communities across the nation. Help us make it possible for every Filipino to hear the life-changing message of Jesus Christ. What the Lord began, He will complete. So let's move forward in faith together. Ikaw, ano ang pamanang iiwan mo? In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig pa ako sa DixFA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pinjiso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community. Lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghahanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon First Response Here, The Way, Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga,
may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin, tapos, quote kayo ng Word of God, talagang very comforting, kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay. I'm so very happy na tuloy-tuloy tayo ngayon dito sa Heartline Friday Night at kasama siyempre natin si Ate Una Lagrimas Castillo. Siya ang ating guest counselor. Pero batiin ko muna ang mga nakikinig sa atin all over the world. Sa Guam, si Ate Vicky Dolcero Galino. Sa US, si Ate Claire Cartel, si Pastor Tito Falguera, kasama si Chibo Manlag Santos, si Doc Arnie Bersenio, pati si Sarah Bersenio. Sa New York, si Monde Bernal, Shanine, tsaka si Isabel, sila ay mga magkakasamang isang pamilya doon. Sa Hong Kong, si Ate Cecilia Beron, hello. Sa Canada, si Reynald Kempis, si Tina Kempis, pati si Caroline Ruar. Hello, kamusta si Mr. and Mrs. Caroline and Scott Ruar. Hello, good evening sa inyo. Alam ko umaga dyan sa Canada. Sa Japan naman, si Ate Ging and Ferdy Katabay dahil sila mag-asawa kasama si Karen Damian saka si Malen Damian sa Tokyo Baptist Church. Thank you very much sa inyo. Tuloy-tuloy tayo sa si Ate Citadel Guron dyan sa Turkey. And kung sino-sino pa mga kasama natin, yung iba hindi ko na ma-include sa China, meron din tayo sa Africa, meron din tayo. Now, praise God for a lot of places na ano natin. Pero Ate Una, greet mo yung mga Australia. Ayan. Hello! Yung pinupuntahan ko doon na, akala mo naman, pero malay, no? Ayun nga pala, pwede ko to sabihin sa mga, kasi nagtatagalog tayo sa mga Filipinos din doon. Pwede ko naman sabihin ng church doon, ang aming pinagsisimbahan doon ay ang Nations Church, pero hindi po sila bahagi ng Every Nation. Okay. Nations Church, yun ang pangalan. Pero Nations Church ang particularly I attend at Nations Belmont. They do not call it church, but they call it a campus. A campus. So, yeah, I don't know the all right. Well, ganun talaga yata, pagka kanya-kanya mga kaparaanan para ma-reach mga tao, no? Praise God for that. Yes. Well, babatiin ko rin ang aking mga naging kasama dito sa ating clinic dito sa West Avenue sa Back to the Bible. Sila Dr. Ken Villanueva, Dr. Miria Go, si Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Luisa Aku, si Dr. Bernie De Macali, Dr. Brigida Sales, Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jay Del Mundo, Cynthia Del Mundo, Dr. Love Del Mundo, Dr. Gerald Emperador, Dr. Shirley Tomas, si Dr. Cynthia Fabregas, tsaka si Dr. Dom Fabregas. Yan, okay. Siyempre, ang kasama natin mga nurses sila Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Ako, salamat sa inyo. Yung clinic kong yan ay open yan para dun sa mga nangangailangan ng health. Napag-usapan ng health kanina. Ito, mga doktor ang kasama ko. At doon ay makikita niyo rin ako sa aking counseling clinic. Pero mamaya i-announce ko sa inyo yung counseling service ni Ate Una. Wow, praise God! Alam niyo, napag-usapan nga kanina yung mga bagay na pwedeng pampatibay ng ating utak. Kasi isa sa mga bagay na nais ng Panginoon ay yung hindi tayo helpless o hindi tayo walang laban sa mga triggers ng pang-araw-araw na problema. Yung pang-araw-araw natin problema, andyan na yan. Dati pa, noong panahon pa ng Panginoon, doon sa Genesis, dami na tayong pressure sa problema. Pero merong ipinag-provide sa atin ang Panginoon. Ate Una, meron kang i-share na verse? Oo, ito marahil, no? Alam na lahat, no? Pero
Siguro maganda unahin ko sa Tagalog, Sige. tapos sa Ingles, no? Yan. Maganda rin sa Tagalog. Yung sa Marcos 12, chapter 12. Bigla ako na Tagalog. Kabanata Go, go. dalawa. Okay. Versikulo 30 hanggang 31. Tama ba yung Tagalog ko? So, babasahin ko sa ang salita ng Diyos, no? Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos, ulitin ko, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ay ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. At ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsalita dito. No? So kung ang Bible ninyo ay may red lettered Bible. Ibig sabihin nun, ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsalita. Syempre, ano yung English? Mark chapter 12, verses 30 to 31. Babasahin ko po sa Amplified Bible. Okay. No? Verse 30, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, life, sa buong buhay, no? And with all your mind, thought, understanding. So, hindi lang po nagme-memorize ng verses na uunawaan din. And with all your strength. Yes. So, hindi lang yan physical. Lahat, no? Emotionally, mental, lahat, no? Ng strength natin. This is the second. You shall unselfishly love your neighbor as yourself. Okay. There's no other commandment greater than this. Ang ganda nun, unselfishly, pero love yourself and others. Yes. You know, I would like to read yung footnote. Sabi nga dito, the key to understand, lalo na yung verse 31, the key to understanding this, yung unselfishly love your neighbor as yourself is, lalo na yung your neighbor, this love talks about the Greek word agape. So it's not a matter of emotion, hindi lang kasi feel mo, as it is of doing things for the benefit of another person. That is having an unselfish concern for another and a willingness to seek the best for another. That is... Sumagay, kung unuunawa mo yung sarili mo, sa sarili mo, kung meron ka rin mga sarili natin mga weakness o mga limitasyon, mga bagay na hindi rin natin gusto sa sarili natin, binibigyan natin ng pag-unawa, binibigyan natin ng pagkakataon na hindi natin kukundina yung sarili natin. Kundi gumagawa tayong paraan para makaluwag, makaayos, at mag-adjust kahit na meron tayong weakness. For example, yung magaling sa math, pero ginagawa ko ng paraan na hindi ko ipahiya yung sarili ko. Hindi naman ako magkukundina ng sarili ko. Hindi ko naman sisirain yung pangalan ko dahil doon. At kunwari, kung hindi ako magaling magluto, siguro naman gagawin paraan para maging magaling sa paglalaba. I like na mini-mention mo yun sa sarili. Kasi pag binabasa to, hindi po nag-stop do sa love your neighbor. Merong love your neighbor as yourself. So meaning, having an unselfish concern for myself, for yourself, and a willingness to see the best for myself too. Hindi lang yung yung concern ko sa iba. Kasi ako po naniniwala na kung wala kang concern sa sarili mo, paano magkakaroon ng genuineness in also relating to other people. Pero take note of this verse. Ba't ito yung binigay ko na or shinare ko verse? Anong kinalaman sa pamilya? Syempre, nabanggit na natin ang sarili. Alam nyo, hindi po ito pwedeng baguhin na mauna yung 31 at 30. Hindi dahil sa numero ng verses. But it will all start with loving the Lord. Loving the Lord. Kasi He first loved us. Unang-una tayo minahal ng Diyos, kaya we could also give the same kind of love. No? Pero may surrendering. Ano ang surrendering? Hindi lang po pagtaas ng kamay.
heart, Oo. soul nga dito, buong buhay, sabi ng Amplified, no? Mind, thought, and understanding, and strength. So yung 6 dimensions of wellness kanina, ito din yun eh. Diba? Pero kaya kanina po, inuna ko talaga yung spiritual. Sinadya ko yun. Baka makabasa kayo ng literature. Hindi po inuuna ang spiritual. Minsan nahuhuli ang spiritual, no? Pero sa akin, nauuna ito, no? Kasi talagang, alam niyo, ang hirap, gaya ng sitwasyon kanina ng ating listeners. Ang hirap, unawa. I mean, paano ka magbibigay sa mga taong sila pa yung trigger mo, 'di ba? So, alam nyo, it's parang kaya sinasabi ko, we all need God's saving grace. Naisip ko, kapag kilala mo ang Panginoon, kinikilala mo na mayroong kapanalan yung mga bagay na kanyang nilikha at hindi mo sasabihin, ay wala, pangit, ay walang kwenta, gano'n. Hindi masasabing gano'n. Kasi kilala mo ang Diyos at ang kanyang katangian ay mabuti. At yung kabutihan na yon, nagiging isang paraan para pagtimbang natin sa ating kapwa at sa ating sarili. Kung mabuti ang pakitingo mo sa Panginoon, mabuti ang lumilitaw na mumutawi sa iyo tsaka sa iyong kapwa. Tinitingnan mo, meron kang pananaw kung paano tingnan ng Diyos ang iyong kapwa tsaka ang iyong sarili. Which is a very healthy thing, a very mentally healthy thing. Nagpapatibay nga talaga ng iyong pag-iisip at pananaw. Maging matibay tayo sa kabutihang dinudulot at talagang inilaan ng Diyos sa atin. Whether sure tayo sa buhay natin o hindi, alam natin may mabuting nag-aantay dyan. Kaya mayroon tayong hope mayroon tayong inaasahan na mabuting Panginoon kumikilo sa buhay natin. Hindi natin pwedeng pag-isipan ng masama ang sarili natin o ang ating kapwa. Hindi natin pwedeng gawing kasamaan ang ating sarili at ang ating kapwa. Ayan. Wow. Ako. Mayroon tayong mga questions pa dito, ate. Eto. Yes. Sabi niya, ayaw ko po na nakakasakit ng ibang tao. Buti naman. Okay. Sobrang bigat po sa akin kapag masama ang loob sa akin ng iba. Ngayon po, yung tinuring ko na kapatid, masama ang loob sa akin dahil di ko siya naipagtanggol sa mga nasasabi ng isang tao sa kanya. Uy, may isang taong kagalit sa kanya. Okay. Ilang months na po kaming di nag-uusap, even mag-reach out sa kanya. Sobrang bigat sa kalooban ko. Ano po ang maipapayo ko? Alam niyo, meron na talaga mga tao nga hindi mo naman kagalit, pero dahil hindi ka natulungan, naging kagalit mo. Wow. Usong-uso to. Oo. Ang hirap nito, no? Kasi sabi niya, itinuring ko na kapatid. So parang itinuring, pagka kasi gano'n ano yan, pananaw mo doon sa isang tao. Ako, ang dating sa akin, nun you're giving your all. Ang masakit, it's not reciprocated. Alam mo yan, nagbibigay ka. Ang nangyari dito, may kaaway, hindi siya natulungan. Parang, Yun nga eh. Kasi parang, ang dating nga, yung pagbibigay na yon, sa'yo naman buo, no? Parang lahat ng aspeto kailangan ibigay mo. Kasi ito, actually, baka nga iningatan pa niya yung kaibigan niya, no? Na tinuring niyang kapatid. Kasi ang hirap, hindi po mahirap. Hindi talaga kailangan makisawsaw sa hindi mo issue. Parang tayo, no? Ako po, sinasabi ko talaga yan, no? Sa aking mga clients. Pag halimbawa, family. Halimbawa, una ko naging client yung anak. Tapos, syempre, yung magulang. Or kahit mag-asawa, couple, husband and wife, no? Sinasabi ko to na kung joint session na kayo dito ay joint, 'di ba? So kung makausap ko man silang individual, hindi ako hindi as their counselor, hindi ako pwedeng spokesperson ng halimbawa ni husband, spokesperson ako ni wife kay husband o vice versa.
Diba? Hindi. Mag-usap silang dalawa, pwedeng nandun ako. Minsan, so, anong point? Minsan, cargo nila yon, responsibilidad nila na hindi ka pwedeng makialam. At kapag kinakailaman mo, baka hindi maganda maging resulta o kaya walang maging solusyon sa kanya. At saka, hindi lang yon. Mainam kung alam mo yung kabuuan ng pangyayari. Na para kung sakali mang makisama ka, kung kasama ka talaga, no? Pero ang isang napansin ko dito, no, kung tama yung pangunawa ko, intindi ko dito, hindi na kasi nag-uusap. Ang hirap talaga pag hindi napapag-usapan. Kasi, ang tendency po nito, nag-a-assume na tayo. Ako malagi ko to sinasabi, in communication, never assume. Always clarify. The moment na nagsimula po tayo mag-isip na, ay baka. Ayan, yung word na baka, ay baka ganun na yung iniisip niya. Ay baka ganun yung gusto niya. Teka muna, baka nga bakit hindi natin tanungin? No? Kung ano ba talaga yung gusto niya, ano ba yung naiisip niya, ano ba gusto niyang gawin sa pangyayari. At tanungin po ng harapan. Hindi yung, halimbawa, Pilo, meron kang gusto sa akin. Idadaan mo pa sa asawa ko. Diretso ka na lang sa akin. Para magkaunawaan tayong dalawa. Hindi yung iniikot pa. Lalo na kung hindi naman involved yung, for example, nabanggit ko asawa ko, kung hindi naman involved yung asawa ko, edi lalong, ano kaya yon? Ang asawa ko po ay hindi counselor, kaya talagang ininero po yung aking asawa. So, isa yon, no? Never assume. Kahit na bata to, kahit sinong kausap natin. Kasi very important sa communication ang may pagkakaunawaan, no? Yung may understanding. Pero alam mo, may napansin lang din ako, no? Minsan, tayo din ay biktima ng sarili natin mga hinanakit at sama ng loob. Itong pakiramdam ko itong tinuring niyang kapatid. Masama loob at ayaw makipag-usap, matagal na. Pero alam mo yon, pagdating ng panahon, may panahon na awkward na para sabihin, itutuloy ko pa ba yung ganung sama ng loob? Kasi walang tao magbibitbit ng sama ng loob hanggang hukay. Wala na magagawa. Palagay ko, sa totoo lang, hindi mo pwedeng bitbitin ang sama ng loob. Ito yung isa sa mga bagay na hindi nagtatagal talaga. Hindi mo pwedeng dalhin forever. Naalala mo yung verse sa James na do not let the sun go down in your anger. So ako actually, ang aking intindi din doon, hindi lang yung paglubog ng araw, ibig sabihin, kailangan mag-usap na tayo ngayon. Kasi sa totoo lang po, sa mag-asawa, minsan dahil sa pagod ninyo, kailangan nyo munang itulog. Minsan may ganun palipasin nyo muna yung araw, itulog nyo muna magpahinga, at kinabukasan pag-usapan. So, ano yung take ko dito ng yung paglubog ng araw? Kasi di ba it's also another term for death? Wag ka nang malubugad ng araw. Wag umabot na, gaya ng sinabi mo, dalhin mo hanggang hukay. Diba? So, wag mong dalhin hanggang hukay ang iyong sama ng loob. Oo, yes. At saka, yun nga, pinag-uusapan. Actually, no, kaya kakabit ng sa feelings chart, diba? Katabi ng anger na emotion ay fear. Kasi galit ka, pero hindi mo maharap yung tao. So, anong takot mo? Takot din. Diba? So, may galit na, may takot din. Kasi nandun yung takot na, naku, natatakot ako, hindi ako mauunawaan. Naku, natatakot ako, nahuhusgahan ako nito. Diba? Yun. Kabit-kabit na. Sa ating mga Pilipino, nagkakasamaan tayo ng loob sa iba't ibang dahilan. Ganun. Pero, sigurado ako sa atin, ayaw din naman nating bitbitin yun sa pinakamahabang wala sasadyain mo na lang, pero alam mong problema ngayon malaki kapag sinadya mong bitbitin ng mahaba. Ikaw din ang hirap. Ganito din, So, halimbawa, itong listener natin, nag-effort na, no? Na mag-reach out at kausapin. At, kaso, dun tayo sa negative. And turn out, hindi maganda.
baka lalong, let's say, halimbawa lang, doon muna tayo sa worst case scenario. Na halimbawa, imbis na ang objective mo yung sumagkaunawaan, hindi ka naintindihan lalo nung kaibigan mo, no, na tinuturing mong kapatid. Okay, eto po masasabi ko, wala ho tayong control sa ibang tao. Pero sa sarili natin, meron. Yan. So, because you resolve it to yourself, na hindi kakausapin ko siya. Para kung ang forgiveness, ganun din. Pag pinag-uusapan ng pagpapatawad, minsan ang concept, tingnan nyo either magtatanggap tayo ng kapatawaran o tayo ang magbibigay ng kapatawaran. We're talking about others, di ba? Tatanggap ka, galing sa iba. Magbibigay ka, iba pa rin yun, no? Pero tubuhin natin. Talagang pipiliin natin yung makatulong, makaligaan sa atin. Kaya pero, kahit sabihin natin bigat na bigat ka sa isang tao, sa ibang tao, kailangan mong gawin yung mabuti. At yes, panahon, pero gagawin mo pa rin yung mabuti sa kanya. Yes, ano ko lang yun No, I agree with what you said. Duduktungan ko lang yun. Diba? Ang forgiveness, sabi ko, others. Also forgive yourself. Ayan. Kasi minsan, yun sa gusto mong, ito yung gusto mong mangyari. Paano kung hindi mangyari? Kasi hindi mo nga control Diba? So, patawarin mo yung sarili mo din doon. Ayan. Ang gatito lang ang kaya mong magawa. Ayan. At maganda to, itong next listener natin, relate dyan. Kasi may mga bagay na hindi mo magagawa kapag sila'y nawala na. Ako, tingnan mo to. Next listener na, sabi niya, I have lost 3 people that I love. It will never be easy. Time will pass, but you will still remember them. Paano po makakakope sa grieving? Yun yan, no? May mga bagay na hindi mo dadalhin sa hukay. Pero may mga bagay na naaalala mo kahit matagal na silang nawala. Wow. So, nag-grieve. Let's talk about this. Ang hirap, no? I think na-share ko na dito na 2022, I have experienced several losses. No, it's not only death. Well, I have 2 deaths in my family that time. Magkasunod pong namatay ang aking magulang. Nanay ko July, August ang aking ama. No? At the same time then, this is also the year my daughter ay ng ibang bayan, ng ibang bansa. So and it was also August, no, before my father died, no. So namatay na ang nanay ko, tapos siya aalis. First time po niyang lumisan, yung humiwalay talaga na. Buti sana kung halimbawa Quezon City, punta ka lang ng Makati. Hindi kailangan may visa ka, may aeroplano ka. Layo, Australia, pinunta mo Ang layo. So anyway, yon, no? Alam niyo ba, prior to that June, another loss. I lost a strength, a part of my body. And actually, it's the whole body that was affected. I fractured my left leg. My right leg. And I need to undergo major surgery kasi nilagyan ng titanium plate. So, but anyway, alam niyo, doon ko na-experience talaga yung na lang po, hindi naman tumaselan, pero yung iihi ka, you will still need to ask somebody to help you to go to the restroom. Kasi hindi ko kaya. Diba? So, pipigilan mo. Pasyensya ka. Wag kang tatawag na iihi ka na. Kumbaga, pag natawag ka, kasi hindi naman kagad makakapunta ng pag tinawagan mo, nandiyan kagad. Hindi naman ako makatagbo ng CR. So, anyway, yung mga yon, napakahirap, no? Pero siyempre, alam niyo, tinatanong ko to ano yung mahirap sa death? Alam niyo pa, Christian, hindi po dahil sa alam naman nila kung saan pupunta. Alam nila it is the best place. Alam nila, kasama na nila ang Panginoon. And it is a best, hindi nga lang better, ang sabi ko, di ba, best place. Alam niyo kung anong masakit? Ito talagang galing sa isang Kristiyano na ayaw na pinag-uusapan. Ayaw nga kumuha ng memorial plan. Okay, nung tinanong ko, sabi ko, akala ko hindi siya sigurado kung saan siya pupunta o mamatay. Ito ang sagot niya. Kasi pag sinabi nating death,
ang isang tao namatay, lalo na kung mahal mo sa buhay, alam mo, hindi na kayo magkikita. I mean, it's also, pag namatay ka at pumunta ka na sa heaven, magkikita kayo. But, you will miss the person, the presence of the person. Hindi mo na matatawagan, hindi mo na physically makikita. Diba? Yun yung masakit. Yun yung masakit talagang tanggapin. Okay, 2024. Alam ko may mga rin tayong dito na nasa Australia ako. Pero bumalik po ako ng October. Tapos bumalik ako ng Pilipinas. Tapos isang buwan lang ako dito, tapos bumalik ako ulit ng Australia. But hindi ko alam kung na-invite mo si Doris Lim dito. Hindi ata, Coach Hindi pa Philo. yata, Oo. But she is a very good marriage counselor. She is also a counselor and one of my best friends. And she went home with the Lord last October. Oh! And that parang is... nadinig ko na si Ate Doris Lim. Dati sa PICC. Yeah. Used to be one of used to be an officer of PACC and also a graduate of Alliance Graduate School. I see. So anyway, that is it really affected me. Alam mo, to tell you, my dear listener, na ganung nung nangyari yon, hindi ako nakatrabaho ng 3 araw. It's not the same with my parents. Kasi talagang I journeyed with her also, yung sa sickness niya. But, kasi every time nagta-travel din kasi siya, ako nagta-travel. Tapos we see each other. At minsan travel buddy kami. Ngayon ko lang sasabihin, Pilo. But we go out. We went to Bali together noon. Best friends yung kayo huli talaga. namin. Yung huling travel namin last year, we went to Baguio for together and I didn't know, and siya din noon na hindi yun nga na nandun na pala sa malalang sitwasyon na siya. But anyway, I'm still grateful to the Lord na I went home sa Pinas nung October. Kasi kahit papano nagkita pa kami na hindi man nagkakwentuhan. So, ibig sabihin, pero kahit paano, cherished memory ito. Mga cherished memory na hindi mapapalitan o hindi mahihigitan ng kamatayan. Ngayon, nagpa-practice na tayo ng coping. Yeah. Okay, ano po yung sinasabi ko? Kung mapapansin nyo, nagkukwento ako ng ano nangyari doon sa aking mahal sa akin, mga magulang ko, kaibigan ko, and this is part of how you cope with grieving. You talk about them. You talk about them. So of course, di ba po, mas magandang pag-usapan yung mga, syempre wala na tayong oras ako kung pag-uusapan natin mga magulang ko at kaibigan ko si Doris, no? Ay nako, at may mga kapatid ko na kwento ko rin dito na nauna na rin sa nako, ubos po ang oras natin. Pero ang point ko, just like what Coach Philo mentioned, cherish the good times together, the good memories. Hindi po yung hindi maganda kasi ang sakit sa damdamin noon. At saka walang magandang maidudulot yun. Totoo yan. Kung sa bagay, minsan naisip ko rin, pag naalala ko yung mga mahal ko sa buhay na nawala na, sinasabi ko sa sarili ko, kailan kaya mapapagbigyan yung time na kapag iisipin ko sila, ay masaya naman ako. Kasi naging masaya din naman yung buhay. May mahalaga naman doon sa kanilang buhay. Imposible namang puro pangit lang yung maaalala ko, puro yung kaganapang hindi maganda, negatibo lang. Siyempre, pag naalala sila, gusto ko masaya naman dahil masaya din yung nagawa nila sa akin. So, I like what you do. Maganda yan. So, kaya, ngayon naman po, kung syempre nandito pa sila, buhay pa, kasama natin, marami tayo niyan, no? Ay nako, this is also the time na we build good memories together. Kasi lahat po tayo, we will face death. All of us.
So, yun nga lang, hindi natin alam kung kailan, the specific dates, only God knows. Sabi ko nga, kahit nga yung may taning na ng doktor, hindi naman, pag sinabi ng doktor, in 3 months, on the 3 months, hindi mo pa rin alam ang specific date. No, pumapalya, only God knows. Kaya maganda yung good memories. Pag nakita tayo ulit doon sa langit, di naalala mo yun, wow, ang gandang reunion yun. Pero heto, meron at saka alam mo, yeah? ang maganda pa, pag ganyan, alam mo, God is good. Alam po natin yun, no? God is really good. Pero alam niyo, pag pinractice niyo, mapapansin niyo, hindi niyo naaalala yung yung may tendency na hindi niyo maalala. Parang nahirapan na kayo matandaan yung, hindi, matandaan yung balikan pala yung mga hindi magandang pangyayari. Kasi papalitan tayo. Kapag sinurrender niyo po ito sa Panginoon, talaga ipapaalala sa inyo yung mga magagandang bagay. Eto, quick kasi related tong isang ating listener. Kasi nabanggit mo nga, God is good. Pero may mga challenge tulad ito, sabi ng listener. Na-diagnose po ako ng stage 4 cancer. Halo-halo po nararamdaman ko. Natatakot na mawala dahil nag-aaral pa 3 kong anak at nasa OFW si Mister. Nalulungkot dahil ganito sitwasyon ko. Namumroblema dahil malaki ang kailangan namin financially para sa medication ko. Di ko na po alam saan ko kukuha ng lakas ng loob. Please help me po. Dito may challenge. Ang God hirap. is good. Ang hirap nito. Challenge. Can I say that God is good? Ito yung sitwasyon ko. How do we go? I think there are things that I could share. Pero ikaw muna, Ate Una. Just short. Ang hirap talaga, no, ng pinagdadaanan. Pero sige, quickly lang. Siyempre, unang-una, gaya ng konteksto natin sa Mark 12:30-31, uunahin talaga ang Panginoon, no? I-surrender mo to sa Panginoon. And pangalawa, ano din yung magagawa mo sa sarili mo? Kasi kahit na ganito yung stage 4, pag sinabi kasi natin stage 4, parang end stage na diba? No? Parang wala nang pag-asa. Pero ano pa yung magagawa mo habang nandito ka pa? Diba? So at the same time, gaya nito, mga anak, asawa, alam nyo po, magandang alam din nila. Kasi there is such thing, kanina grieving, di ba? Yung nauna natin listener. Kasi meron na talagang namatay na. Pero alam nyo ba, ang grieving ay pwedeng anticipatory grief. Yung inaantay mo. Inaasahan mo na baka mawala ka na very soon. Yes. Pero when I say maganda, napiprepare ka. Nakapaghanda. Kahit papano, nakakapaghanda ka. So alam niyo, pag sa ganito, no, ano pa kaya yung mga unfinished business? Lahat po tayo may unfinished business. So doon natin ifo-focus. Yan. So kung halimbawa, kausapin na yung asawa, mga anak, diba, isa-isa. Naalala ko nung sinabihan ako ng doktor na 5 years to go na lang ako. Pero matagal na yun, 25 na yun. 5 years to go. Kaya sabi ko, gagawin ko lahat ng dapat gawin. Kailangan kong gawin. Living miracle ka pala. Oo nga Tapos yung pala, hindi naman natuloy. Di good, God bless. Dahil malaking bagay. And then, so, bonus ang aking buhay ko. Pero wag muna kayong mag-conclude dahil kasi hindi kayo makakaisip ng paraan. Ganito, pag-pray natin ang ating mga listeners dahil kasi kailangan natin talaga lahat ng lakas, ng loob. At yung pag-asa na yung magagaling sa Panginoon. Go ahead please, Ate Una. Let's pray for our listeners. Panginoon, ako, maraming salamat po sa gabing ito, sa opportunities again na maibahagi namin ang aming mga pananaw, pero higit sa lahat ang inyong katotohanan. Panalangin namin ang mga pamilyang nire-represent ng mga listeners namin ngayong gabi. Lalo na, Lord, yung nauna na ang concern nila ay nabanggit ang trabaho, pero bumabalik kasama ang pamilya at bumabalik sa pamilya. So panalangin namin, Panginoon, na ang mga listeners namin na ito na may concern sa kanilang mga pamilya, na Lord, bind them with your love, yes. Lord. We pray for understanding. We pray that your kind of love
will really be the one seen to each member of the family. Yes. Lord, yung unconditional. Hindi po tinitingnan kung ano ang pwedeng ibigay o ano ang pagkakamali, kundi Panginoon, makita kung sino yung taong ito, nakapamilya, at na buong pusong tatanggapin. At naniniwala ko na lahat ng suliranin nila ay maayos. At higit sa lahat, Lord, na relationships kasi to, kaya napakasakit. Na Lord God, nothing is impossible with you, and I pray that you will be the center of the relationship. Maging dun sa magkaibigan, Lord God, ang sakit, no, na itinuring na parang kapatid, tas hindi na nagkakaunawaan. I pray also, Lord God, that they will go back in seeing you. Kayo ang unang-unang napakita sa amin kung paano magmahal ng hindi kadugo. No? Kayo po ang nagpakita noon sa amin. And I pray, Lord God, that this kind of love, Lord God, will be the one to unite them. And also, Lord God, itong ating kapatid na, Lord, na may stage 4 cancer. Yes. Siyempre, pag narinig ang cancer, Lord, but again, nothing is impossible with you. I pray for our dear listener, Lord God, kung ito po ang kanyang sitwasyon, I pray, Lord God, na ipakita niyo sa kanya kung paano niya isa-isahin, hindi lamang ayusin, kundi harapin ang kailangan niyang harapin. Kung merong mga bagay siya, mga unfinished business na tinatawag namin, ito po ay magkaroon pa rin siya ng pagkakataon na lahat ng ito ay kanyang maayos. Siyempre, una sa lahat, sa tulong ninyo, Panginoon. Amen. That this listener also, Lord God, will learn to surrender everything to you. I pray, Lord God, just like what was written in Mark 12:30-31, Lord God, na Lord, na lahat po kami, kasama po ang aming mga listeners ngayon, na kayo lamang po ang aming mamahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng aming buong pag-iisip, at ng aming buong lakas. At dahil dito, Panginoon, na ikaw ay nuuna namin, kami po ay matututo ding mahalin ang aming kapwa. Yes. At syempre po, ng aming tulad ng pagmamahal namin sa aming mga sarili. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, na itinuro niyo po ito sa amin. At panalangin namin na ito po ay hindi lamang ma-memorize namin, kundi ito po talaga ay aming ma-apply sa aming kanya-kanyang buhay. Again, Lord God, we give you all the honor and glory for tonight and the rest of our lives. In Jesus' name. Amen. Wow, Ate Una, that was very inspiring. Thank you very much for praying for us. By the way, kung mayroong mga gusto magpa-counsel sa inyo, paano kayo makakontakt? Ayan! Hindi po ako sa calls, no? Kasi kalimitan may kausap ako. I prefer po na Viber or WhatsApp. So, 0917-5717-056. Kasi para kahit po nagta-travel ako, pwede tayo mag-communicate. Ayan. So, 0917 or 0917-5717-056. Facebook, ito po yung aking Facebook name. Facebook Messenger. Baka mag-friend request po kayo. Hindi po ako ganun ka-active sa Facebook. Pero sa Messenger po, Una Lagrimas Castillo is your Facebook page. Okay, wow. Yes. Ang email address, Una Castillo, walang Lagrimas, unacastillo@gmail.com. One word po yung Una Castillo. Very good. Thank you, Ate Una. I really appreciate what you said. Doon sa mga gustong mag-connect, ayan na, binigay na namin sa inyo. Have a wonderful night. God bless sa iyo, Ate Una. Thank you, Coach Julio. God bless you more.
saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.